Magandang buhay mga kaibigan! Tunghayan po natin ang part 9 ng aking kwento na pinamagatang Don't Say Goodbye. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hey, Celine, may bisita ka! Si Jenna sumalubong sa kanya sa may garahe. Kagagaling lamang niya sa eskwelahan. Kinakabahan siya. Isang tingin niya sa mukha ni Jenny ay parang alam na niya kung sino ang bisita naghihintay sa kanya. Halos mapunit na ang ngiti nito at umaabot na hanggang tenga. Kulang na lamang kasi ay barbal na sabihin sa kanya ni Jenny na ang bisita naghihintay sa iyo ay isang taong ayaw na ayaw mo nang makita. Wala naman siyang magawa. Kailangan niyang harapin ang dumadalaw sa kanya. Pagbungad niya sa salas, kaagad na patayo ang kanyang tiyo Leo. Nagmamadali ang mga hakbang nito na sumalubong sa kanya. Kinilabutan siya, niyakapin siya nito na mahigpit. Hindi niya ito maitulak dahil lalabas naman siyang bastos. Hindi pa naman kasi lantaran ang pagpapakita ng kanyang tiyuhin na malisyosyong damdamin sa kanya. Halos mamatay siya sa pandidiri na siya biglang halikan nito na mariin sa pisngi. Sa halik na iyon, tiyak na si Celine kung anong klaseng pagtingin at damdamin meron pa sa kanya ang pangalawang asawa ng kanyang ina. Nang ayaw pa rin siyang bitawan ng lalaki, ay itinulak niya ito sa dibdib. Nakikita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang nanonood na si Jenny. Nakangisi pa ito, parang tuwan-tuwa sa kanyang kalagayan. Celine! Isang malakas at galit na tinig ang nagpagulat sa kanyang tiyo Leo. Tinig ni Lucas. Lumuwag ang hawak ni tiyo Leo sa kanya kaya nakahulog pa siya. Kaagad siyang umurong palayo sa tiyuhin. Nabunggo ng kanyang likod ang malapad na dibdib ni Lucas. Pasalo ang paghawak nito sa kanya. Sa magkabilaan niyang baraso, mahigpit. Ayaw siyang bitawan na para bang kapag inulit ng kanyang tiyo Leo ang pagyakap at paghalik sa kanya, ay gagawin ni Lucas ang lahat para mahadlangan iyon at maiilag siya. Sa kanya nakadama ng tapang, parang nakasandal siya ngayon sa isang matibay na pader. Napakagandang pakiramdam na walang biglaan takot niya sa tiyuhin. Sa susunod ho, ayokong yayakapin at hahalikan ninyo ng ganun ang aking kapatid. Hindi naman pasigaw ang pagsasalita ni Lucas, pero makapangyarihan ng dating. Nanlisik agad ang mata ng kanyang tiyuhin. Matagal ako na nabik sa kanya. Ilagay ninyo sa tama ang inyong sarili. Alaman ninyo na hindi kayo ang totoong ama niya. Mahali tingnan ang ginagawa nyo. Basta ka dumating, basta mo siya kinuha, malaking hirap ko sa kanya. Hanggang ngayon, wala kang matibay na ebidensya na ikaw nga ang kanyang kapatid. Hindi ako makakatiis na mawalay sa akin si Celine. Kaya ako narito ngayon para bawiin na siya. Tumigas ang anyo ni Lucas. Hinapit pa sa kanyang dibdib si Celine. Maaari niyo siyang dalawin dito. Huwag ninyo lamang siya yakapin at halikan. At tungkol dyan sa intensyon niyong bawiin siya, huwag na kayo magpakahibang. Hindi ako gago, napapakawalan pa ang kapatid ko. Dito sa pamamahay ko, tiyak niligtas siya. Sa akin siya halos lumaki. Ginawa ko siyang parang prinsesa. Hindi siya kailanman nanganib sa pangangalaga ko. Binabantayan ko siya. Halos hindi pinadadapuan sa langaw. Diyan ako natatakot sa klase ng pag-aalaga ninyo sa kanya. Para ng leon ng tiyuhin ni Celine. Anong ibig mong sabihin? Kayo nakakakilala sa sarili ninyo. Kayo nakakaalam ng kakailaliman ng pagkatao ninyo. Alam ninyo ang ibig kong tukuyin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ako'y pangalawang ama niya. Wala kang karapatan lagyan ng mali siya ang pagmamahal ko kay Celine. Ang mali siya ay nakikita sa kilos. Mahal ko si Celine. Marami hong klase ng pagmamahal. Ano ang sa inyo? Pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ang nararamdaman ko sa kanya. Baka naman hindi iyon na nararamdaman ni Celine mula sa inyo. Tumitig kay Celine ang tiyuhin. Celine, bumalik ka na sa akin. Maawa ka, matanda na ako. Gusto ko sa aking pagtanda ay tayo pa rin na magkasama.
Sa akin ka inihabili ng inay mo. Gayong nakikiusap ang kanyang tiyo Leo ay mabangis pa rin ang anyo nito. Kailangan yata ay hindi magagawa ni Celine ang magtiwala sa taong ito. Tiyo Leo, dito na lamang ako kay Kuya Lucas. Dalawin niyo na lamang ho ako paminsan-minsan. Kapag matanda na kayo at may trabaho ako, hayaan ninyo. Papadalhan ko kayo ng sustento. Hindi ko naman kayo papabayaan eh. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Tatanawin ko iyon. At kapag tulong ko naman ang kailangan ninyo, maaasa kayong marunong akong sumukli. Hindi ko kailangan ng pera. Ikaw ang mahalaga sa akin. Kinilabutan si Celine. May mga bitaw na salita ang kanyang tiyuhin na palatandaan ng totoong intensyon nito sa kanya. Talaga hong hindi na ako sasama sa inyo, Tiyo Leo. Pasensya na ho. Magkakasakit ako sa lungkot at sama ng loob, Celine. Biglang nagpapaawa ang lalaki. Maghanap kayo ng maliligawan at mag-asawa kayo. Iyan ang gamot sa inyong kalungkutan, hindi ho si Celine. Kitang-kita sa anyo ni Lucas ang pandidiri sa kaharap. Malakas ang loob mo dahil mayaman ka. Si Celine na lamang ang yaman ko, inaagaw mo pa? Para nang baliw na naghihisterya ang tiyo Leo niya. Mabuti at alam ninyong ako ay may pera. Hindi ako magyayabang sa kwarta ko, pero hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang pera sa interes ko sa aking kapatid. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko basta-basta isusuko si Celine. Nagbabantang umalis si Tiyo Leo. Masuyong inakbayan ni Lucas si Celine. Punong-puno naman ng pasasalamat ang mata ni Celine na tumingala kay Lucas. Bawal yan! Parang kulog sa lakas ang boses ni Jenny. Parehong nagulat si Celine at Lucas. Muntik na nga pala nilang makalimutan na nasa tabi nga lang pala nila si Jenny. Mabilis na nakalayo si Celine kay Lucas. Pinayapa naman ni Lucas ang nobya. Huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ang pagmamalasakit ko kay Celine. Parang inaagawan na nanguyumpi si Jenny sa braso ni Lucas. Huwag mo na ulit aakbayan na babaeng yan, Lucas. Kung ayaw mo tayong dalawa naman na magkagulo. Akin ang kasalanan, Jenny. Sorry. Nagpakumbaba ng husto si Celine. Hawak ko ang lihim nyo. Tandaan mo yan. Isang punta at isang sabi ko lang sa tiyuhin mo, wala ka ng katahimikan dito. Banta ni Jenny. Hindi mo naman gagawin yun, hindi ba? Dahil maipipilitan tuloy akong pakasalan si Celine. Nakita mo naman kung anong klaseng tiyo Leo niya. He is sick in mind. Ang gustong ipalit sa namatay niyang asawa ay ang anak nito. Kawawa si Celine sa kanya, Jenny. Sana maintindihan mo yan. At maintindihan mo kung paano makipagsimpatya sa kay Celine. Bumangis ang babae. Why do I have this feeling na pareho lang kaming ng kalagayan ng tiyuhin ni Celine? Siya, nawala na matagal ng pinaghirapan. Ako, maaaring mawala na matagal ng sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. I am trying to keep our relationship intact. Mahinahon na sigot ni Lucas. Then prove it! Lahat ng ipinagbabawal ko ay huwag mong gawin. Ayaw na ayaw ko makitang inaakbayan mo si Celine. Dahil sa totoo lang, komo alam naman natin tatlo na hindi kayo magkaano-ano ni Celine, wala rin karapatan na katulad ng tiyuhin niya na humawak-hawak sa kanya dahil hindi kayo magkadugo. Hindi nakaimik si Lucas. Halatang napahiya. Nasapol siya sa insulto ni Jenny. Wala naman siyang hangarin masama o mali siya. Tama pa rin ang sinabi ng maldita niyang nobya. Hindi sila magkadugo ni Celine. Kaya kahit pag-akbay, ay maaari pa rin mabigyan ng masamang kahulugan. Ang tanging magagawa niya ay sumang-ayon kay Jenny. Oh, okay. You have a point there. Hindi ko na uulitin. Promise. Nawala lang sa loob ko kaya naakbayan ko at halos nayakap ko na si Celine. Ang reaksyon na iyon ay para lang mapaniwala ko ang tiyuhin niya na handa kong ipaglaban si Celine bilang kapatid ko. Nanliit si Celine para kay Lucas. Nararamdaman niya ang pagkapahiya ni Lucas. Kung maaari nga lamang ay akuin na niya ang kasalanan nito kung kasalanan mang matatawag ang nagawa nito. Hindi niya maaaring bigyan ng masamang kahulugan ang pag-akbay at paghapit sa kanya ni Lucas kanina. Tama man iyon o mali, hindi niya ituturing na kasalanan ng parte sa lalaki. Dahil kung susuriin ang kanyang damdamin, wala siyang maling maramdaman. Kung pakaramdam ang batayan, hindi siya nandiri na akbayan at hapitin siya ni Lucas. Sa halip, para siyang nakatagpo ng masarap na kanlungan kanina habang nasa harap niya ang taong kanyang kinatatakutan.
Kaya nga kung itunuturing ni Jenny iyon na kasalanan ni Lucas, di kasalanan na rin niya. Dahil tinanggap niya ng buong puso ang pag-akbay at paghapit sa kanya ni Lucas kanina. Pero hindi niya kailangang isatinig lahat ng ito. Tiyak na lalo lamang magwawala sa galit si Jenny. Total naman, nakikita niya nagtatagumpay na si Lucas sa pagpapakalma ng galit ng nobya nito. Habang hinahalikan ni Lucas sa dalawang pisngi ang girlfriend, kinikilig na humahagikik si Jenny. Tila kalabisan na siya sa eksena. Tahimik na lamang siyang umalis. Ang mahakbang niya ay tiniyak niyang hindi maririnig ni Lucas habang papalayo siya para hindi naman niya maistorbo sa palalambing kay Jenny. Pagdating niya sa sariling silid, bigla ang pagbuhos ng kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung alin talaga ang kanyang iniiyakan. Ang takot niya kanina sa kanyang tiyuhin o ang eksena ni Lucas at Jenny na hindi niya gustong makita. Mga alas 9 na ng gabi nang lumabas si Celine sa kanyang silid para makapaghapunang mag-isa. Alam niya ganitong oras tapos na maghapunan sina Jenny at Lucas. Gusto niya talagang maiwasan munang makita ang dalawa. Hinahainan siya na maid na magkwento ito kahit hindi siya nagtanong. Kaalis lang po ni na Sir Lucas at Ma'am Jenny. Narinig ko po na sa labas sila kakain. Bis na bis nga po silang pareho. Siguro po ay hindi lamang sila basta kakain sa labas. Magbo-ballroom dancing din ho siguro. Hindi naman nakapagtangka na i-date ni Lucas si Jenny. Naisip niya. Natural lamang ang panunuyo sa nobya ay dadagdagan ni Lucas ng formal date at ballroom dancing. Nakaramdam siya ng labis na katamlayan. Hanggang sa tuluyan na siya nawalan ng gana sa pagkain. Ma'am, ayaw niyo na? Ilang kutsarang kanin lang yata ang naisubo ninyo. Pinuna siya ng matabil na katulong. Malamnan lang ng konti ang aking tiyan ay tama na. Mabigat ang katawan na nagbalik siya sa kanyang silid. Madaling araw nagisingin siya ng ingay. Naririnig niya ang tawa ni Jenny at ang pagsasalita ni Lucas na hindi naman niya maintindihan kung ano. Parang naiba ang boses ni Lucas sa pandinig niya. Tuloy siyang sumilip. Binuksan ng konti ang pinto ng kanyang silid. Nagulat siya. Nakita niyang alalay ni Jenny si Lucas. Parang harap maglakad si Lucas at nagsasalitang itong parang alien na siguro niyang lasing si Lucas. Bakit si Lucas ang nalasing at si Jenny naman ay hindi? Isang malaking katanungan na parang may alam siyang sagot. Pero unfair naman kung pagdududahan niya na sinadyang lasingin ni Jenny ang nobyo. Ayaw niya maging mapanghusga. Sinundan niya ng tingin ang dalawa. Wala pa rin kamali-malay si Jenny na nakasilip siya. Nakita niyang ipinasok ni Jenny sa silid nito si Lucas. Kinabahan na naman siya. Bakit sa silid ni Jenny dinala ang nobyo? Bakit hindi sa sariling silid ni Lucas? Masama ang naiisip niya. Mula pa nung lumipat dito si Jenny, alam niya ang gusto nito ay maakit ng tuluyan ng nobyo. May maganap sa kanila na dapat ay sa mag-asawa lamang nangyayari. Si Lucas nga lamang nagpapakatatag kaya hindi sila nakakalimot. Hindi nito nagagalawan nobya. Ang pagkakataong ito ba ang hinihintay ni Jenny para matupad ang hangad dito? Sinadyang lasingin ng nobyo para makagawa si Jenny ng isang bagay na hindi nito gagawin kapag hindi lasing si Lucas. Gusto makatiyak ni Jenny na commitment si Lucas. At mangyayari lamang ito kung nagalaw na siya ni Lucas. Kumabog ang dibdib ni Celine. Ano ang gagawin niya? Nakikita niya na may magaganap na hindi lubos na kagugustuhan ni Lucas dahil nga lasing na lasing ito. Papabayaan ba niya iyon? O makikialam siya para sa kapakanan ni Lucas? May karapatan ba siya makialam? Hindi siya kaano-ano ng binata, samantalang si Jenny ay matagal na nitong nobya. Gusto na lamang sana niyang manahimik pero hindi niya magawa. May kung anong nagtutulak sa kanyang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang gusto mangyari ni Jenny. Lumabas siya sa silid at lakas loob kumatok sa silid ni Jenny. Nabuksan ang pinto. Pinalisikan siya ng mata ni Jenny. Bakit? Ano nangyayari kay Lucas? Casual niyang nagtanong. Ano naman ang pakialam mo? Nakita ko kasi na inaakay mo siya. Naglasingan kami in celebration sa pagkakabati namin. Dahil alam mo naman, dahil sa'yo, kaya nag-away kami kanina. Pero wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Bumalik ka na sa silid mo.
Pero ikaw ay hindi naman lasing. Ba't ka nga nangingialam? Magnobyo kami, so leave us alone. Ginugulo mo talaga buhay namin. Peste ka talaga sa aming relasyon. Kapag hindi ka nagbalik sa silid mo, ay bubugbugin kita. Bibilang ako hanggang 3. 1, 2. Lumayo na siya doon. Hindi dahil sa natatakot siya na maksaktan ni Jenny. Ayaw lamang niya na mauwi sa isang skandalo. Ayaw niyang i-provoke si Jenny. Dahil kapag may nangyaring hindi maganda, kahit si Jenny ang may kasalanan, para na rin niyang kasalanan iyon. Tsaka gaano siya kasigurado nakakampi sa kanya si Lucas kapag ito ay hindi nalasing. Nag-formal dinner date ang magkasintahan. Maaaring nag-ballroom dancing din. Maaaring nag-celebrate nga ng gusto kaya napasabak sa alak si Lucas. Paano masisiguro na pagsisisihan ni Lucas ang binunga ng kanyang paglalasing? Posibleng sa ginawang celebration ng dalawa ay natiyak na ng gusto ni Lucas sa sarili kung gaano nito kamahal ang nobya at siya ang mawawala sa lugar kapag nakialam siya at hindi natupad ang gusto mangyari ni Jenny. Nagbalik na lamang siya sa sariling silid. Ayaw niyang isipin na nagaganap sa kasalukuyan sa silid ni Jenny. Nasasaktan siya pero ayaw niyang aminin kung bakit. Mag-uumaga na makatulog si Celine. Nahimbing siyang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Tinanghali na siya na nagising. Naligo siya kaagad at tumuloy sa hardin. Wala siyang pasok ngayon. Gusto niyang pakialaman ang mga bulaklak sa hardin ng mansyon ni na Lucas. Nagulat pa siya na makitang bukod sa maid na nagdidilig ng mga halaman, ay naroon din pala si Lucas na nakaupo, tahimik sa malayo nakatingin. Alanganin siya lumapit. Nag-isip siya, nandyan din naman ang maid. 3 sila sa hardin. Ibig sabihin ay hindi na bawal kung kausapin man niya si Lucas. Ang pinagbabawal lamang ni Jenny ay kapag silang dalawa lamang ni Lucas ang nasa isang lugar at nag-uusap. Tumuloy siya sa paglapit kay Lucas. Hi! Pinasigla niya ang pagbati dito. Parang nagulat na lumingon sa kanya si Lucas. Palatandaan, sa sobrang pagkalasing nito kagabi, ay pagod na mukha, namumulang mata. Hindi man lamang magawang ngumiti sa kanya ni Lucas. Parang pasan nito ang buong mundo. Lasing na lasing ka kagabi, nasabi niya. Napatingin sa kanya si Lucas. Alam mo, gising ka ba namin nung dumating kami ni Jenny? Parang hindi siya makatango, pero hindi naman siya maaaring magsinungaling. Oo, nagising ako, nakita ko kayo na akay kanya. Nakatiimbagang na si Lucas. At nakita mo na sa halip na ako ipasok niya sa aking silid, ay doon niya ako dinala sa kanyang silid. Oo, nakita ko. Kabado siyang sumagot. Then why did you allow it? Alam mo kung ano mangyayari kapag nasa isang silid kaming magdamag. At ako ay lasing. Wala sa eksaktong isip. Hindi ko alam ang ginagawa ko kagabi. Nang magising ako, wala nang damit. Wala na rin siyang damit. Iisang kumot ang nakatakip sa amin. Alam mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin. Alam mo kung ano ang nangyari. Galit na galit si Lucas. Pero dapat bang sa kanya magalit ng lalaki? Kasalanan ba niya iyon? Gusto naman niyang pigilan. Gusto niyang hadlangan si Jenny. Pero marami siyang alinlangan kagabi. Hindi niya tiyak kung tama ba iyon o mali siya. Natalo rin siya ng kataraya ni Jenny. Nayanig siya nito. Pinahalandakan nito na nobya at hindi dapat pakialaman ng isang babaeng walang kaugnayan sa nobyo nito. Maluluha na si Celine. Ano bang dapat kong ginawa sa palagay mo? Hindi ka sana pumayag na ipasok niya ako sa kanyang silid. But she's your girlfriend. Girlfriend! Not my wife! Kung pinairal mo ang sense of morality mo, hindi ka sana pumayag na magkaganon. Kahit na hindi kita kaano-ano, you have the right to stop what is wrong. Bakit ko mo magnobyo? Hindi na mali ang may mangyari? That sin is only for married couple. Hindi ba ganoon ang batas ng ating lipunan? Napaiyak si Celine. Kung kagabi ay maaanghang mga salitang natanggap niya kay Jenny, ngayon naman ay tila mga punyal ang mga salitang inuulo sa kanya ni Lucas. Nag-formal dinner kayo. Sabi pa ni Jenny ay nag-celebrate kayo. Nahiya akong pigilan siya. Dahil nanggaling kayo sa isang masaya at magandang lakad. At alam ko rin na bahagi iyon ng ginawa mong pag-amo sa kanya. Hindi ko kasalanan yun.
Kung alam ko lang sana na talagang ayaw mo na magkaganon, ginawa ko ang lahat ng paraan para hindi iyon mangyari. Matagal na hindi nakapagsalita si Lucas. Nang tingnan ito ng luha ang mga mata ni Celine, wala na ang galit sa mukha nito. Panlulumo na lamang. Sorry, sa iyo ko naibunto ng galit ko. Dapat ay sa aking sarili ako magalit. Nilasing ako. Naisan ako. Ako lang palang umiinom ng alak. Siya, tiyak na itinatapon niya ang isinasalin sa baso niya. Kung pareho kami lasing, I doubt kung mangyayari ang gusto niya. Nangyari yun dahil alam niya ang dapat gawin at ginawa niya. Ako, walang kaibahan sa isang participant na hindi alam ang ginagawa. Paano na ngayon? Tiyak na gagamitin niya ang nangyari para lalo ako mahawakan. Mahal mo naman siya. May problema ba kung magpakasal kayo? Parang pinupunit ang puso niya habang tinatanong ang lalaki. Tinitigan siya ni Lucas. Mariin. Para bang sa mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan. Hindi naman niya maunawaan kung bakit ito ginagawa ni Lucas. Outsider lamang siya. Walang kinalaman sa mga nagaganap. Ang usapang ito ay dapat lamang magsangkot ng dalawang tao, si Lucas at si Jenny. Matagal ko na siyang nobya. Nilagawan ko siya dahil sa pagtingin ko sa kanya. Noon. Ngayon, gusto ko na magtanong, naririto pa ba siya sa puso ko? May pagtingin pa ba ako sa kanya? Mahina ang pagsasalita ni Lucas pero dinig na dinig ni Celine. Hindi niya malaman kung kay Lucas ba maaawa o kay Jenny. Paano na si Jenny na kaya lamang pinipilit na may mangyari sa kanila ni Lucas dahil sa labis na pag-ibig sa lalaki? At paano na din si Lucas kung kailangan nitong panagutan ang nangyari kahit hindi matagpuan sa puso nito ang pag-ibig na gustong ibigay kay Jenny? Wala akong maipapayo sa'yo. Masyadong maselang ng sitwasyon na napasok mo, Lucas. Nakuyukong sabi niya. Pero sinisisi naman niya ang sarili. Kasalanan pa rin niya ito. Hindi mapapatira sa bahay ni Lucas si Jenny kung hindi dahil sa kanya. Hindi siguro mag-aapura si Jenny at magiging agresibong babae kung hindi nai-insecure sa kanya. Talagang nagulo niya ang buhay na magkasintahan. Dapat lang magalit sa akin. Hindi dahil hindi ko pinigil si Jenny, kundi dahil ako ang dahilan na nagiging komplikado ninyo ang relasyon ni Jenny. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. No! Wala na akong ibang gustong sisihin dito kundi ang sarili ko. Sa akin ka na lang magalit. Huwag na sa sarili mo. Huwag na rin kay Jenny. Tahana, ang dami-dami mo nang iniiyakan ngayon. Nakangiti na si Lucas pero matamlay pa rin. At ang dami-dami mo ng problema ngayon. Binibiro na rin niya ang lalaki. Ang tunay na lalaki, hindi tumatakbo sa problema. Gaano man kalaki o karami, hindi ba? At alam kong ikaw ay tunay na lalaki. Salamat naman. Baghahagya silang nagkatawanan. Tsaka lamang napansin ni Celine na wala na palang hardin sa maid. Silang dalawa na lamang ni Lucas ang naiwan. Kaagad na taranta siya. Bawal nga pala ang ginagawa natin. Tayo na lang dalawa narito na nag-uusap. Nilalabag na naman natin ang isang rules ni Jenny. Bumutong hininga si Lucas. Malungkot na napailing. Si Celine naman ay mabilis na nakalayo pero nagsalita pa rin. Sige Lucas, mag-usap na lang kayong mabuti ni Jenny. Maayos niyo rin ang lahat. Nalilito ka pa lamang siguro ngayon sa nararamdaman mo. Sa tagal na ng relasyon ninyo, mararamdaman mo rin kung ano ang totoo mong damdamin sa kanya. May nabasa ako, kung minsan daw talaga kailangan mong kapain ng puso mo para makita mo ang hinahanap na pag-ibig. Ganyan lang siguro ang dapat mong gawin. Search your heart, Lucas. Sige, dyan ka na. Bye! At dyan na po nagtatapos ang part 9 ng aking kwento. Gamitin kaya ni Jenny ang pangyayari sa kanila ni Lucas upang mapaalis si Celine sa eksena? Ano kaya ang mga hakbang na gagawin ni Tio Leo upang mabawi si Celine kay Lucas? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thanks for watching. God bless. Bye!